Kung tinapon mo ang mga non-biodegradable na basura dito sa ilog, habang buhay na sila nandito sa ilog, aagusin lang sila hanggang sa umabot sila sa dagat. Isa sa pangunahing ikinabubuhay ng mga Pilipino ay masagana nating yamang tubig. Subalit sa maruming ilog na ito, itinuturing itong kayamanan ng ilan nating kababayan. Sila yung mga tinatawag na pulot plastic, nakaw bakal o mamaplastic. Pero mas kilala sila bilang mga seaman sa ilog. Sa gitna ng mga naglalakihang establishmento, ang tila patay ng ilog na ito ang nagsisilbing sentro ng kalakalan para sa ilang residenteng nakatira sa paligid nito. Ngunit hindi gaya ng pangkaraniwang seaman, sakay ng maliit na bangka, ang mga taong ito ay nangunguha ng mga plastic na ibibenta upang i-recycle. Ang mga basurang gawa sa plastic gaya ng bote ng mineral water, balat ng candy o chichirya at plastic cups na nakatambak sa ibabaw ng maruming tubig na ito ang ikinabubuhay ng ilang mga taga rito. Dito namin nakilala si Tatay Rudy at si Elmer, isang matanda at isang bata, pero parehong nagtatrabaho bilang seaman. Noong 1972 pa lamang ay namamlastik na si Tatay Rudy. 34 na taon na siyang kapitan ng maliit niyang bangka. Sabi nga nila, veterano na siya sa ganitong trabaho. Paano po kayo napunta sa pangkuha ng mga plastic sa ilog? Ano mag-asawa ng ako? 1972. Siyempre, pag wala kang trabaho, marami naman namamlastik sa ilog. Anong gagawin ko dito sa taas? Wala ka ng pagkakakitaan. Si Elmer naman medyo baguhan pa. Magdadalawang taon pa lamang siya sa pamamalastik. Ilan taon ka nagsimula ng plastic ka? Sa ilog. 8 years old. Ilan taon ka na ba ngayon? 10 years old ka na? Kanino ka natuto? Etapa po. Bakit tinutulungan mo si tatay mamulot ng basura sa ilog? Para po magkapera. Magkapera. Dahil sa mga kwento nila, naisipan kong sumama sa kanila sa pamamalastik. Ito, nandito tayo ngayon sa ilalim ng tulay na nagdudugtong nga sa Manila pati sa Mandaluyong. Dito kung makikita natin, naiipon yung samot-saring basura na nanggaling pa sa San Juan, inaagos dito. Kaya usually dito nila nakukuha yung mga bote, mga plastic na maaaring ibenta nga. Sinubukan kong manguha rin ng mga plastic sa gitna ng maruming tubig. Kapag naka-1 kilo ka ng ganitong plastic cups, 17 pesos. Yung mga ganitong bote ng mga alak, ito yung mga ganito yung mga kinukuha nila. Inibenta nila itong mga ito. At napatunayan kong hindi pala madali ang ginagawa nila. Kailangan nilang kalkalin ang mga tumpok ng basura para humiwalay ang mga plastic. At wala man lamang silang proteksyon sa kamay habang ginagawa nila ito.
Wala ring sinusunod na oras sa mga seaman. Minsan, kahit tanghaling tapat, lumalabas pa rin sila. Katulad na, tanghalian na. Lumalabas ka ba kahit gantong oras talaga? Oo. Tanghalian? Init ito, minsan lumalabas ka mag-isa? Opo, isa. Yan naman ako eh. Oh, yung init-init? Opo. Kahit mataas na ang araw, tuloy pa rin ang mga seaman sa pagkuha ng mga plastic, bote at mga lata. Gaya na lang noong tibagin ng mga taga-MMDA ang pulupulong basura sa ilog. Sa likuran ko, ito ang flood control project ng MMDA. Tinatawag nila tong bako. Inigibahan niya ang pulo-pulo o grupong mga basura. Maganda to para sa mga seaman dahil naglulutangan ng mga plastic. Nagkahiwa-hiwalay kasi ang mga basura kaya maraming plastic ang lumutang. Magandang pagkakataon nga naman para sa mga seaman. Matapos ang isang nakapapagod na araw, iaayos na nila ang mga nakuhang plastic ayon sa klase nito. Iba-iba kasi ang mga presyo nito depende sa kapal ng plastic. Minsan nakakakuha rin sila ng mga babasaging bote. Mas mahal yun ng kaunti. Iipunin muna nila iyon at kapag marami na, ay saka lamang ibebenta. Bukod sa mga naibibentang basura, ay may iba pa silang nakukuha sa ilog. Kung galing ilo kasi, yung hero lang hindi. Pero mga kahoy po sa ilo yung pati pako. Ako, ng tanso. Pinatimbang ko, magdalawang ng kilo. Higit ako higit ng 60 kilos ata yun. Ano yung mga nakukuha mo bukod sa plastic? Baso. Plato. Mangko. Ginagamit niyo din yun? Opo. Ano pa? Laruan. Laruan. Sa ilog mo nakuha yung truck. Opo. Sa ilang taong pananatili nila sa ilog, nawala na ang takot nila dito. Di nila alintana mga panganib. Hindi ka natatakot, baka malulog ka. Hindi na rin bago sa kanila makakuha ng mga bangkay ng hayop at kung minsan ng tao. Kami ng patay na kuha ko sa ilo. Bawae, bata, matanda. Maging ang pangungutya ng ibang tao ay nakasanay na rin nila. Asan nila ako? Luwa po. Anong ginagawa mo? Tanggap yun, ang gagawin ko. Importante sa akin, respeto ko sila, respeto lang ako. Sa likod? Hindi yan lalabas sa may ano sa